magandang paraan po is for people like Congressman Marco Wangco, Doc Carlo Arcilla, and Doc Gatchalian to talk to the media. Kasi po, from the media, ang effect po ay malaki. Marami po kayo nakakausap. Kesa po, isa-isahin po ng ating mga speakers ang mga tao, ito na po ang pinaka-effective way to talk to people. So we really po rely on the media to get the nuclear story out. So, nakita niyo po, ang lunch po, ito unti-unti nang siniserve. Pwede po tayong mag-Q&A habang lunch time, habang nandito po yung ating mga speakers. So, sino po gustong unang magtanong? Sir? Agam? Chair? Yeah. Hi, good afternoon. I'm Coffee Manalo. This is for Dr. Arcilla. Yeah, I also heard your panel discussion during the Meralco Giga Summit last week, and as an advocate of nuclear energy, because all economic partners rely on nuclear energy. From a geologist perspective, one of the as Congressman Cojanco mentioned, the fear about nuclear energy was propagated by the left and was taken advantage of by the Bicol administration. That's why they mothballed the Bantayan nuclear power plant. And with regards to say this, is particularly the fault lines that are crisscrossing the nation. However, during the 1990 earthquake, the Bantayan nuclear power plant, the facility of it, which is supposed to withstand up to magnitude 9 tremor, was almost unscathed. So how do you now reconcile this? How do you like Congressman Cojanco said, totally debank that means that the Bantayan nuclear power plant or any nuclear power plant to be built in the country are susceptible to damage from earthquakes and disasters. So how do we to change that narrative? And also, do you have data on the industrial waste produced by solar energy? Because if you will factor in the industrial waste from this power source, is not that clean. Thank you. Yeah, okay. One step at a time. Una yung the fault study. No? First, there is now a nuclear energy program in the Energy Committee that discuss. Kasama po dyan si PHIVOLCS, kasama si Bureau of Mines, kasama si PNRI. They've been doing studies on the on support. Yung dalawang major exclusion issues is number one, active volcano. At saka pangalawa, rupture zone of a fault. So kung nasa rupture zone, kahit hindi ka pwedeng gumawa ng nuclear plant. Kung nasa active volcano, wala. So, doon sa Bataan nuclear plant, yung native is a dead. Now that data there will be proven by the findings of Dr. Art Romero, who just came back from the States 2 days ago. The age of the volcano is very old. And then, wala talagang faults. Well, I did that study 10 years ago, but I cannot publish that now because I am the regulator. Pero nasa UV pa ako. Pero, mabe-verify din yan ni PHIVOLCS. PHIVOLCS has said that there is no active fault in that. Merong nagsabing professor doon sa UP, kasama ko, kaibigan ko si Maharlag, may reject nila, pero wala talaga. Ang tatanong ko kung sino magsasabi ng fault, ituro nila sa lupa kung nasa ng fault. Didilaan ko yung fault na yun. Hindi ganun kasi, yan ang problema pag sinasabing nasaan ba dyan, di ba? So yun. Yung pangalawa, hindi ko alam yung industrial. Ang problema kasi sa solar at saka especially sa wind, fiberglass, ang hirap niyan ma-decompose. Nangyari yan, I think, in the US, may bagyo na natanggal na mga tawag ito, na wind, tapos napunta sa beaches. So anyway, but there are data on that. But if you look at the current investments, maraming umaatras na sa wind at saka solar. Tama,
I have to admit, tama si Omar, maybe I'm too kind on wind and solar just to accommodate. Pero yung talaga, ang pinaka-issue talaga yung punto sinabi niya na 15% availability per day. Per day. Whereas yung nuclear, 24/7, except for papalit ka. By the way, sinasabi niyang GDP, may nag-study na niyan si Professor sa Ateneo. Pinag-aralan niya, kung binuksan natin yung BNPP, ano magiging GDP natin ngayon? Counterfactual study. Ang laki ng pagkakaiba. So, si Professor Yap is not a nuclear person. We just did it based on academic studies. We have that study that can be researched. I can get it. Pero malinaw talaga ng pagkakaiba. So, yun. How about the other panelists? Congressman Kohak, they have on the industrial waste produced by the so-called clean energies like solar and wind energy. Ano po ulit? We have data on the solar waste or the industrial waste produced by this so-called clean energies like solar and Marami po akong study na naka-file po pero wala akong off the cuff na kayang banggitin. Pero marami po ang nagsasabi. So, example po yung rare earths na ginagamit sa mga magnet. Yun na lang pong copper wire na ginagamit sa windings po ng generator ng mga turbina, di ba? Yung mga ginagawang materyales para sa blades. Pagka na expire na yung blades, hindi po nadidispose, binabaon. So, question ko, meron bang katulad ng nuclear yan na pondo sa bawat benta ng kuryente na pumapasok sa sinking fund para mag-finance po ng disposal po niyan? Ang nuclear meron. So after the life of the nuclear plant, gahigante na po ang pera available para mag-dispatch po niyan. At ang konti ng ating pinag-uusapan, dahil nga doon sa energy density, napakakonti ng fuel para maglikha ng napakaraming kuryente. Kaya economically viable to dispose that waste. Yung waste ng wind and solar, napaka-dispersed, napaka-low density ng energy. Kaya gabundo. Meron bang pondo? Wala po. Wala man lang plano. Pero ang nuclear, from cradle to grave, yung waste po niyan, meron po plano. May sistemang gagawin. Last question. On the revival of the Bataan nuclear power plant, we've been hearing a lot stories from especially from concerned agencies that it's now impossible to revive or to operate again the BNPP because of safety concerns, and it's the technologies are already obsolete. But from your let me finish, sir. But from your presentation, you said it can be operated immediately. So be the target of 1,200 megawatts of nuclear energy in the energy mix by 2030, and if should Meralco be given the license to operate the BNPP, how long do you think they can immediately operate that to meet that target of 1,200 megawatts? Firstly, Bataan is only 620. Yes, sir. So it's only half of what we need, right? But it's the quickest way back. If the president had decided last December, it would be running before the end of his term, right? Pero hindi po niya na-decide. So, hindi na yan posibleng tumakbo bago po siya magtapos. The value of Bataan is not just the existing plant. It is the space for 3 more. That site was designed for 4 nuclear power plants. So, if they will be 81,000,
Each one is 1,150 megawatts. That's why nabanggit ko kanina, 3,920. You add 620 plus 1,150 times 3. Yung po ang 3,000 whatever, 920 megawatts. So, malaking bagay na po yun. Ang next, pinagdadasal ko, doon naman kami sa Labrador para magkaroon kami ng libreng kuryente doon. At saka kung ayaw talaga, hindi matutuloy yung Bataan, doon na lang sa Labrador. Sa amin yun na lang ibigay. Yeah, yung na hindi mabubuksan talaga ano yan, fake news. Kaya nga, most of you have seen, puntahan ninyo para makita ninyo. Yes, yung pinakabagong nuclear plant ngayon, yung AP1000, is a PWR also. It just has some passive cooling features. In fact, ang planta po natin, Tulip Westinghouse, ay doon po dinerive yung disenyo ng AP1000 na pinaka-moderno. Right? So, how can you say that it's obsolete? The 80% of the entire world fleet of 400 nuclear plants are PWRs. The same as our Bataan. What's wrong with our Bataan? There's nothing wrong. Actually, ang nakita ko po yung kakambal na planta ng Bataan sa Lubinia at saka doon sa Busan, South Korea. 40 years na umahanggang. Ang nakakaiyak, hindi lang makita yung planta doon sa Busan. Pagkatapos mong makita, 40 minutes na nagdadrive, mga factories. Yun po yung nawala natin. Nandoon si Hyundai, nandoon si... Kasi murang kuryente. Ang Busan, kung nasaan ng Cory 2, and Cory 1, 2, 3, 4, and Shin-Cory 1, 2, 3, 4, 5, 6, is 30 minutes away by car from Busan City. Ganun kalapit. Good afternoon po. Anyone from the panel can answer this question. I'm Richard Ibona from Mindanao Examiner Regional Newspaper. So yung tanong ko po, isa po sa mga nire-raise na mga anti sa nuclear plants ay yung possible environmental risks tulad ng napipintong the big one o lindol na idudulot ng West Valley Fault. Sa pagdaan ng mga bagyo sa ating bansa at proximity nito sa NCR, kung sakali, ano po ang response niyo po dito? Sa tingin niyo po ba capable ang Pilipinas na lumikha ng nuclear plants na kayang i-withstand yung mga ganitong disaster? Ano ang response niyo po dito? Sa tingin niyo po, dito po. Okay. Itong aming reactor po dito, 60 plus years old na yan. Ano ang pinakamalakas na lindol na nangyari sa ating dito? 1968. Si Ruby Tower. Hindi mo alam yun. Hindi mo alam yun. Wala pa ako dito nun. Si Ruby Tower na bumagsak. Ang ano noon, ang epicenter nasa Kasiguran. Nandito na po itong planta namin yan. Nandyan na yan, noong 1968. So yan ang sagot ko dun sa unang tanong. Number 2, nung nangyari yung 1990 earthquake, na nandoon sa Baguio, tinatawag 1990 earthquake, na may maraming bumagsak na building doon sa Baguio. Actually, nasa Nueva Ecija yung, o Nueva Vizcaya yung epicenter noon. Malapit doon yung BNPP. Pumunta ka sa BNPP, may isang crack ka bang nakita? Wala. Tapos next year, the world's strongest volcanic eruption in modern times, Mount Pinatubo, it's the next volcano from Mount Native, erupted. Walang nangyari. So which means, proven na kaya ng mga plantang yan. Tapos, isa pa, last,
May laboratory po ako sa UP. Tinitest namin ang quality ng concrete. Parang biopsy. Sasampulan namin kung bulok na ang konkreto o hindi. Sinasampulan namin yung mga bridges. Kami lang gumagawa niyan. Ginawa namin yan dito at saka sa BNPP. Malakas pa rin yung konkreto. May isang bumagsak na building po dyan sa somewhere in Pampanga, supermarket, ng isang lindol. Bulok, kitang-kita mo sa konkreto na napalpak na po siya. Kaya namin i-check yung quality ng konkreto sa paggawa. Kaya kung bibili kayo ng... May isang lugar ako na ayoko, hindi talaga ako titira. Ako sa inyo. Sa MOA. Dagdagan ko ng sagot, no? Kasi ang nuclear construction, ang isang pinakamahalaga, yung traceability ng materials. So, yung bakal na ginamit sa Bataan, galing pa sa Philadelphia dahil traceable. May documentary system sila doon na pwedeng hanapin, ma-prove yung exact composition ng bakal. Yung pong semento na galing sa ginamit sa Bataan, pwede namang gawin dito. Pero hindi po bumili ng semento rito dahil wala rin pong traceability, walang documentary system. Kaya yung semento galing din Amerika ang ginamit po dyan. Ganun po katindi ang quality control ng nuclear plant. Actually po, kung napapansin niyo, di ba may earthquake na nangyari doon sa Myanmar? At saka merong isang 19-story building doon sa Thailand. 900 kilometers umagsak. Anong problema? Yung bakal galing China. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng bakal galing China ay ganun. Pero ibig sabihin, yung sinasabi ni Kong na may traceability. Actually, ganito yan ha. Nag-export tayo ng ating nickel at saka chromium for steel manufacture sa China. China ang pinakamalaking steel manufacturer sa buong mundo. Meron tayong iron. Bakit hindi tayo makagawa ng bakal dito? Lahat ng bakal natin manggagaling pa sa China, ng raw materials maraming galing sa atin. Kasi mahal ang kuryente. Kung meron tayong nuclear power, makakagawa tayo ng sarili nating bakal sa paggawa ng bahay. Meron po. Good afternoon po. Kung Mark, ako po si Benji Aliandro, ako po yung nag-i-interview nyo sa umaga. Kaya dun sa panawagan nyo sa media, kahit ito pa para nakaka-score na kayo na kahit konti. Maraming salamat po. Kanina sinasabi nyo po na parang nagkaroon ng deadlock sa Senate. Yung bill po nyo. Hindi naasikaso. Ay, hindi naasikaso. Oo. Wala pong, ang dami pong senador na sumusuporta. Ang problema, naghihintay sa isang chairman. O pag hindi pumasok, wala na. O. Paano po yung 19th Congress, 20th Congress, ano po ang magiging status na? Umpisa ulit. From the beginning. Pagbobotohan na naman sa House. Kaya yan ang fallacy ng system natin eh. Napaka-clumsy. Nasusundan ko po ang hearing nyo sa plena. Alam ko yung binabangkit yung family, pero binanggit nyo na rin po yung Congressman Garcia. Nakikita ko halos, kung sabi nga, masuntukan na lang kulang. Nakikita ko po yun. There was one hearing, sinabi po ni Director Arcilla, nasusundan ko rin po. Suntukin na ngayon niya si MVP. Dahil in-endorso na ni MVP yung planta. Sabi niyo po, Director Arcilla, nasa hearing ko sa committee ni Comden, anytime, pwedeng tumakbo ang PNPP. Political will lang. Yes. So, yun po yun. Actually, malino naman eh. Kaya nga, sinabi ko din sa iba, ang play ko lang, si Presidente Marcos, angkinin niya na yung BNP. Sa tatay niya yun. Sabihin niya, sa tatay ko yun, ayoko namang magdasal na magkaroon tayong brownout dahil sa mainit na panahon. Pero kung sakaling magkaroon, pwede niya sabihin, angkinin ko na to kasi ang kagandahan, back up pa siya ng Meralco eh. Diba? Hindi lang naman na kami nagsasabi, si Meralco na nagsasabi.
At saka malidistract yung mga tao kay Peter. So magkakaroon na po ng liwanag ng buhay. Hindi, yan. Kasi pag inangkin niya kasi, pwede naman kausapin na siya nag-alasiya. Politika yan eh. Hindi namin, pero ganito po kasi sinabi na rin ito ni Mark. Ano bang magandang strategy? Kasi sa Bataan, advance si Bataan. Bakit ayaw ng Bataan ng patayo ng 3,000 megawatts ang bagong coal? 2,000 megawatts ang batteries. Yung mga gas plants nandoon. SMC yan, diba? SMC power. SMC. Meron din SMC. So yung mga oligarchs ay doon nakaluklok. Sa last three po, Dr. Celia, ni Presidente sa US, nabanggit po yung SMR at nabanggit niyo rin po dito. So, paano may nakapasok na ba ditong SMR sa atin? Hindi, wala nga SMR. Hindi, meron yung gagawin niya, hindi pa nga SMR yun eh. Research reactor lang. Pero ang problema, yung ating DOE pag nasa abroad, natanong siya, magnunuclear kayo ng 2032. Ano ba yan? Hindi nila sinasabing BNPP, ano yan? SMR. Naku, saan ka bibili ng SMR? Kaya nandun kayo nun sa ano eh. Walang available na SMR ngayon. But Meraldes also proposed pa dun, diba? Hindi, magkikipagkontrata sila. Pero alam nila na hindi pwede sa ganun. May kontrata sa UN sila na bankrupt. It's not available in the next 6 or 7 or 8 years. Hindi talaga. So kung magpaplano ka ng SMR ngayon, wala. Yung term na SMR, Small Modular Reactor, may pagka-arbitrary din yan. Kasi sa Amerika, ang SMR is 300 megawatts and below. Pero doon sa UK, yung Rolls-Royce SMR is 440 megawatts. O our BNPP 620, hindi na malayo doon sa 440. Anong problema? Right? Ano ba ang masama sa LMR? Large Modular Reactors, which is the AP1000. Ang modular, doon nag-umpisa yan sa AP1000. That will become the standard reactor of the Western world. May dalawang tumatakbo sa Amerika, sa Georgia. Inumpisahan nilang mas maaga kaysa yung 4 na inumpisahan sa China. Naunang natapos yung sa China. May delay din, pero naunang natapos yung sa China. The Chinese are so happy with it, they ordered 6 more. Under construction ngayon. Ang cost bumagsak. Sa Amerika, $12,500 per kilowatt. Sa China, 2,500 na lang. Bakit? Meron silang module factory na fully amortized. Yun nga ang pinaglalaban ko sa mga American ambassador, sa ASEC ng US State Department. Sabi ko, gusto nyong mag-lead ang Amerika sa nuclear construction, pero wala kayong murang module factory. Bakit hindi kayo magtayo sa loob ng bansang kaalyado nyo? Bakit hindi kayo magtayo niyan diyan sa dating US Navy and Hanjin shipyard sa Zambales? O di tayo sa atin manggagaling yung pang-Europa, pang-ASEAN, pang-West Coast of the United States, pang-Pilipinas. Kasi ayaw na natin sa China. So, yung geopolitical situation, kung marunong lang tayo, pwede natin i-take advantage yan. Dito natin kumbinsihin ng Amerikano, dito nila ipatayo ang module factory ng AP1000. 4 ang inumpisahan ng Amerika, yung 2 na bangkarote. Yung 2 lang ang tumatakbo sa Georgia. Ubod ng mahal. Sa China, 4 nang tumatakbo. Gumagawa po sila ng 6 pa at marami pang nakaumang para orderin. Last question. Last. Hello, George Boyd po for Manila Stories.
Sir, nabanggit nyo ngayon sa mga geolocation. What if kung kasi na-approve yung mga pagtayo ng nuclear, and other than sa Bataan, are there other locations in the Philippines na pwede magtayo ng LMR? Okay. Pwede. Okay, actually marami. Dati, in the 1980s, meron silang mga sites na tinignan. Ngayon marami nang tinitingnan. One example, pinakamagandang paglagyan ng nuclear plant sa Palawan. Kasi walang kuryente sa Palawan, mahal. Sabi nga ni Congressman Alvarez. Kailan kayo pupunta rito? The most beautiful island, walang kuryente, pupunta ka sa sa underground river, di ba? So, Palawan will be one. Merong may gusto sa Masbate. Actually, ang isang pinakamagandang lugar, alam mo kung ano sa akin, sa Mirara. Kasi may binang paubos na dun eh. Pagtayo ka ng dalawang malaki, kabitan mo ng kuryente, ang kable sa Panay, meron pa supply sa sa Visayas. Kabitan mo ng kable sa Mindoro, meron pa sa Luzon. DMCI. Marami na ngayong gustong pumausap, marami nang pumunta sa amin. Kaya malapit na rin akong wala ng trabaho. Isabela, right? Isabela. Anong isla yun? Dan. Mindoro, Masbate, Sorsogon, right? Quezon. Oh. Pero sa Mindanao, marami. Zamboanga del Sur, Meron bang Sarangani. meron ng feasibility study or mga Hindi. document? Hindi, kasi marami ganito yan. Bukas actually, di ba bukas? Bukas, magmi-meeting yung mga magpe-permit. Kasi yung PNRI, dalawa ng permit binibigay namin. License to construct, saka license to operate. Pero siyempre si ERC, marami sila. So mag-meeting kami lahat para mag-ilistahan kami ng lahat ng permits. Para kung may magpapatayo, ito ang kailangan yung bigyan ng permits. Kasama diyan si ECC, kasama na diyan yung marami yan. Pag mapatayo ko ng isang power plant, 1,000 signature at ang kailangan mo eh. Siyempre mas marami pa yung sa nuclear. Pero ang nangyayari diyan, may kasama na diyan si Philips, kasama si Tagasa. So, ibig sabihin, ang una kasing ang unang tinatawag na condition, pag nasa tabi ka ng active nuclear, hindi pwede. Exclusion yun. Okay? So, hindi pwede sa, yung isla yan, Camiguin Island. Kasi bukan yun eh. Hindi pwede sa Batangas, sa Taal. Pero pwede sa Mindoro. Okay? So, yun po yung mga pinag-uusapan. Pero do we have uranium? May uranium tayo pero konti lang. Hindi pa nga alam gano'ng karami. Nandyan po sa, nandyan sa may Paracale. Tapos pwede rin tayong kumuha sa dagat. Pero, May research kami ginagawa na pwede magkano sa dagat. Pinondohan ni Congressman Mark. Meron nga dito, kwento ko na lang ito meron yung nag-smuggle dito ng depleted uranium. Nabasa niyo yun, di ba? Na gusto niya mangloko. Ibebenta niya yun, lulukuhin niya ang tao na platinum daw. Tapos, anyway, nasumbong yan sa IAEA. Tapos sabi namin NBI na huli po yung mga taong yan. Ngayon, sasampahan sila ng kaso. Anong basihan? Republic Act 207 of 1967 nakalagay, illicit trafficking of uranium and radioactive materials. Punishment, 10,000 pesos. So, ginikas na lang yung dalawa yung piyansa. So, dapat talaga, kaya dapat sa pagkailan, dapat ma-aproba para ma-adjust sa kanyang batas yung ating parusa, i-ano na lang siya sa penal code. Pwede bang magtanong? Bakit mo tinanong kung may uranium tayo o wala? So, sustainability, sir. Ha? Sustainability, so we can Hindi. produce our own. Hindi. Napakamura kasi ng uranium, di ba? At saka, nabanggit ni Doc kanina, sa 1,000 megawatt, gagastos ka taon-taon ng $700 million sa pag-angkat ng coal. Pero kung uranium, $20 million lang. Hindi pa ba sapat yung pagtipid na yun sa inyo?
Mas marami makukuha. Ang marami, Kazakhstan, Australia, Canada. Ang dami At pong saka yung presyo uranium. ng uranium hindi mataas. Stable sa yung Ay, at saka hindi ka pwedeng hindi kagaya ng OPEC na pwede kang cartelize. Pero what sets the ceiling for uranium price is ocean sourced uranium. Marami pong uranium, 4.5 billion tons na nakadissolve po sa tubig dagat, na meron pong mga fiber na pwedeng sipsipin po yun. Parang seaweed culture, linalagay mo po sa dagat, every month hina-harvest mo, tinatanggal mo yung uranium. Yun po ang tinatrial ng PNRI ngayon yung kay yung dito sa Eastern, yung pangalan nito, kay Congressman Jordan Madrid, kay ninong congressman, yung may-ari dati ng helicopter ko. Pangalan kasi. Yung dating speaker. Hindi Fuentebella, yung kalaban niya. Yun niya, sino yung kalaban niya? senior moments ng mga tao. Villapuerte. Doon kay La Villapuerte. Ano bang probinsya yun? Camarines Sur. Camsur. Meron po ngayong trial doon sa dagat. May trial po doon. Right now as we speak. Hindi na problema ang uranium. That's the least of the problems. Last question po, Francis po from Tech Travel Monitor. Kong Mark mentioned niyo po kanina na yung mga tao na may misinform about nuclear process or nuclear power plant. So, ano po yung ginagawa ng Alpas Pilipinas or our government right now to Anong ginagawa nyo, mga media? Yes po. Finu-fuel nyo yung That's why, if meron po bang program ngayon na, using social media and other platforms para ma-inform po yung mga tao. Thank you for the question. Ang Alpas Pinas po, we do our best kasi that's why we have forums like this. Palagi po kami nagpapaimbita sa lahat ng mga eskwelahan. Kausap po namin mga engineering students para po ipalaganap ang nuclear energy sa bansa. On the government level po, ang PNRI po, kasama po sa kanilang trabaho is the promotion. Pero nga, para tulungan ang government, that's why ang Alpas Pinas, talagang career kami maggawa ng mga media events para sa nuclear energy. Pati share ng Sandali lang. Si Gail, dating nagmamarcha ito nung nag-aaral pa sa UP against Bataan. Against Subic. Against Subic. Anyway, wala po siyang sweldo. Anong tawag doon? Pro bono po ang serbisyo niya. Walang maraming pera ang Alpas Pinas. Volunteerism lang lahat yan. So, tulungan nyo. Actually, isang pinakamaganda kasi ito nga, gumastos nga si Meralco doon sa kanilang, di ba maganda yung kanilang presentation? Yung video nila. Bago nila ginawa, nagkonsulta sa amin. Okay? So at least, kaya nga maganda yung, gusto nilang ikalat yun. We can get copies of that for you. Para ipalabas nyo doon sa mga nyo. Kasi maraming ina-explain yun. Maraming may explain doon eh. Maraming silang pwedeng itanong. Di ba? Kasi nuclear medicine, nandun lahat. At saka, ang magsasalita ay si Pangilinan. Yung mga kukontra, ang harapin mo yun. si Meralco. Ano mo nang hindi na-mention doon na pinag-uusapan namin? Yung presyo ng kuryente. Kasi meron akong sagot dyan. Kasi sabi nila, hindi namin pwede. Kasi ang problema ng Meralco, sila ang taga-kolekta ng bill. Pero ang pinakamataas na cost, yung generation cost, hindi naman silang gumagawa eh.
Pero siya lang umarap dun sa bukas pala, bayaran na ng kuryente. So yun yung ano. Pero good question. Meron din Philippine Communications Office na ginagawa. Pero iba talaga pag professional. At saka meron na kami Olympiad, by the way. May Olympiad kaming gagawin, mga bata. Mag-contest sa Olympiad. Sana po masendan kami ng copy nung... Yes, definitely. Kunan nyo na. Magpagawa na kayo dito bago kayo umalis. Kasi pinaalam ko na yan sa Meralco. Sabi ko, tinulungan ko kayo. Hindi, gusto naman talagang ikalat nila yan. Kasi yan, to my mind, that's one of the biggest factors in nuclear when Meralco made that decision. Dalawa po ang presyo ng kuryente paggaling sa nuclear. Yung isa, yung pagbawi ng kapital. 20 taon po yun. So, ang sabi po ni MVP sa akin, kailangan wag lalagpas ng 5 piso per kilowatt hour yung capital recovery period. Pinakamataas na presyo na. Just to inform you, recently nagkaroon ng subasta at kontrata for 15 years coal power around 7 pesos. May escalation clause pa yun. So, mas mura na doon sa capital recovery period. After the capital recovery period, wala ka bang yung EIA numbers? After the capital recovery period, yung ibig sabihin, amortized na yung planta, sa Amerika, yung average is $23 per megawatt hour or 2.3 US cents per kilowatt hour. That's equivalent to 1 peso and 30 centavos. 130 na para tawad. Kasama na po doon yung fuel, kasama yung waste disposal, kasama po yung end-of-life decommissioning, kasama po doon yung regulation sa 1 peso and 30 centavos. Patungan mo na para kumita ka. Doblehin mo na. It's still 260. Oh, that will last for 60 years because the plants last 80 years. Is that good or not good? Ano pa gusto nyo? Oh. Ang oligarch gusto ng kita. Ang gusto ng mga iba dyan, shortage ang kuryente. Bakit? Pag shortage ang kuryente, madaling taasan ng presyo. Ayan po. Hindi ko numero yan. Gobyerno po yan. EIA po yan. So, wala nang questions. So, thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga speakers. Dr. Gatchalian, Dr. Loy Arcilia, and Dr. Loy, si Congressman Marco Wangco. At ako po, in behalf of Alpas Pinas, maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng istoryang nuclear. Picture taking po with the speakers. And then po kami ay magpa-plug ang